Kasi ating pong pag-aaralan yung building a strong family. Hindi ko po sinasabing matibay kami rin ni Pastor, no? We're human still, amen? Yung family. But I think when it pertains to family, it should start the teaching on the church. Amen? In fact, bago kayo ikasal, meron ng counseling sa pastor. Amen? So, ano na po ito sa inyo? Kumbaga, common na po ito sa inyo. Yan. Sino naman po yung mag-aasawa dito? Taas po ang kamay. Yung may planong mag-asawa. Kailangan may plano kayo. Ayan, si Sister Jen. What about Sister Ana, may asawa ka na, no? Ay, ba't ayaw na mag-asawa? Ayaw niya na talaga. Okay, hindi, totoo. Reality lang tayo. Sino po ang gusto pang mag-asawa? Taas ang kamay. Nanay Ju, taas mo. Ayan, nakita mo ha? Nakita niyo yan, Lord ha, mga gusto pang mag-asawa. Yan, para din po ito sa inyo. No? Itong building a strong family. Kasi kailangan po natin Kumisan nga, pagka nagkakaroon ng familiarity ang mag-asawa, nagiging common na, nawawala na yung affection, hindi natin alam inside, nasisira na. Sabihin natin, strong family. Yeah, just recently, meron po kaming kinounselan at ang problema kasi mas malaki yung sweldo ng babae at yung lalaki trying hard naman po. Dahil sa sobrang pagtatrabaho ng lalaki, nawala na siya ng time. Yung makahanap ng pera po, nawala na ng time sa asawa niya, no? Nangangailangan din ng pagmamahal or affection or touch, no? Until finally the woman, na lang po siya. Umalis na lang po siya ng bahay. No? Building a strong family. Kasi yan ang unang-unang punto. Ano yun? Puntirya ng kaaway. Di ba, napag-aralan natin sa social study, family is the smallest unit of a society. Amen? Kung matibay ang pamilya, matibay po ang society, ang community. Pag hindi matibay, basag din po ang community. Kaya importante, and that teaching should start in the Bible and in the church, right? Amen. Amen. Meron po isang balita sa newspaper na napanood ko. Isang ginagawang building na nag-collapse. Napanood niyo yun? Pampanga. Nag-collapse po yung hotel. Actually, ginagawa pa lang, hindi pa siya gawa. Nag-collapse na siya kagad. Ano po yung kulang doon? Kulang sa foundation. O kaya tinipid yung material. Pero sabi nung attorney, abogado, hindi daw tinipid. Pero, obvious naman, talaga pong bumagsak. Talagang bumagsak. Nag-usap kami ng kuya ko. Sabi niya, kasi ganito yan, kasi engineer siya. Kung anong lalim, taas, doon din daw ang lalim ng pundasyon. No? Tapos, naalala ko yung ginagawa yung church sa bahay nila, pastor noon, isang church na grabe po yung ginasusan talaga yung pundasyon. No? Para maging matibay siya. Kasi ganun po dapat tayo sa ating pamilya, sa ating church, sa friendship natin, maging matibay po. I'm not only pertaining to family, but also for the church. Amen? Building a strong family. Kasi ang family is the first school of love, leadership, and faith. It doesn't happen by accident. No? It takes effort, patience, and solid foundation. Right? So, meron po akong bibigay na 4 na pillar ng foundation ng isang family. But let's read, or alam niyo na po ito, yung the wise and foolish builders. Alam po natin yun, right? Kinakanta natin yun. The wise men built a house upon the rock. The rain came down, and the floods came up, and the house upon the rock. Sino po mga dito? Nakatayo pa rin. Hindi ko na alam English yun eh. Nakatayo pa rin. Still standing, right? Tapos, yung isa naman, the foolish man built his house upon the sand.
Sand naman, foolish siya eh. Mangmang siya, foolish. Build a house upon the sand. Alam naman natin, di ba, ang sand. The rain fell down and the floods came up. And the house upon the rock get great crush. Fell down with a great crush. No? So, makita po natin dito na dapat may matibay na foundation. Sabihin po natin, foundation. Foundation. Yung pamilya po natin are like those houses. Merong storms of life, stress, busy schedules, disagreements sa mag-asawa, and unexpected hardship. It will blow our household. Amen? Ngayon po ang tanong ko, what foundation is your family standing on? Meron po akong 4 foundational pillars to make our family strong. Number 1. Yan. The armor of unconditional love. Sabi doon, above all, clothe yourselves with love which binds us all together in perfect harmony. Let us pray po. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Pag-aaralan po namin yung 4 pillars of a family, of a strong family. Hindi lang sa family, maybe it can be a strong church, it can be strong friendship, Lord. So we pray, Father God, let your Holy Spirit teach us, O God, this morning and help us, Father God, to understand your word, O God, because family is precious to you, Panginoon. And you said in your word that all families will worship you, God. So God, we pray that help us to build a strong family by learning this, oh God, the 4th foundation of a family, strong family. Thank you, Holy Spirit. Hide me under the shadow of your cross and let thy name be glorified in Jesus' name. The armor, pillar number 1 is the unconditional love. Sabi niyo nga po, unconditional love. Ayan. Ang strong family po, it should be a safe harbor. Napasin niyo po ba, lalo na yung mga nanay, no? Guilty po ako dyan. Pagka nagsumbong si ikaw kagad, meron ka na kaagad pangontra. Tama? O kaya meron ka na kaagad, alam mo, nagsasalita pala anak mo, o yung asawa mo, meron ka ng pangontra. But it should not be like that, right? Family should be a strong harbor. Yung kaya nating, yung pwede kang mag-open. Na hindi ka sisisin pag nag-open ka. Kaya ba natin yon? Yung iba nakasmile, yung iba nagtataka. Siguro hindi pa nangyayari sa inyo yun, no? No? Hindi pa ba? O guilty? Kailangan po, lalo na yung mga nanay, nako. Di ba sinabi ko nga kasi sa iyo eh. Ako alam ko na, pag si Pastor June, tumingin na yan. Ma, alam ko nang time to shut down. May senyas po ba kayong ganon? Hindi yata. Totoo ba yan, sister? Meron ba? Mga nanay, please. Kahit sa telepono nyo sa mga pag nagsalita na, okay lang, pero pag alam niyo na yung tingin ng asawa niyo, tumigil ka na. Amen? Amen. Tumigil ka na. Okay, so it should be a place where members know they are loved for who they are, not just for what they achieve. No? We will love our kids, we will love our church family, not because of their achievement, because they are family. Okay? Because, alam, nanonood ako ng Korean movie, no? Nagtataka ako, sino nanonood ng Korean movie? Ay, nako, classmate. Alam nyo, kapag sabi lang, mababa ang IQ niyan, itatapon nila sa basura yung movie lang po ito, ha? Tatapon nila yung sa basura o ipapaampon nila o iwan nila yung bata, tapos mag-aampon sila ng mataasang IQ. So makita natin doon, meron na kagad discrimination, meron na kagad, hindi ka tatanggapin pag bobo ka. Sino po yung bobo rito? Uy, wala nga amin nun, syempre, no? Diba? Sino yung nasa row 4, malapit sa CR, ang upuan? May mga ganun, no?
A family should love you for who you are, not what you achieve. Amen? Amen? Kasi family yan eh. Kahit sa church, kahit pa yung kasama mo ay sa church, ang kasama mo ay, naku, napakadaldal, mahalin mo pa rin. Amen? Yung bang from East End to West Bay, kaya niyang magsalita para kami radyo, mahalin mo pa rin. Amen? O kaya, dalaw ng dalaw sa'yo kasi laging may pagkain. Ayan ako. Kasi may pagkain sa bahay, mahalin niyo pa rin. Buti nga marami kang pagkain kasi, di ba? Ibig sabihin, blessed ka. Amen? You are being blessed. O, ano pa? O kung minsan laging late, susunduin mo late. Mahalin niyo pa rin. Pero sa pagsabihan niyo rin, sister, baka naman pwedeng agahan mo ha. Para ano tayo? Di ba? Kasi, baka ma-offend. O dito ko na lang po sasabihin. Pag kayo po ay sinusundo, sino po sinusundo dito? Wala nang tataas ng kamay. Ayan. Agahan niyo naman po. Amen? Maaga po kayo. Pagka sinabing 8:30, 8:25, ready na po kayo. O, hindi pala. 7 a.m. pa pala. O, maaga nga. Sister, ano oras ka nagigising? 6. Talaga. O, maaga sila. Yun ang model natin. Yan, amen. Palapakan natin kasi ang aga. 8 ang church, 7, no? Na ano sila, ready na. Amen? Huwag yung nandiyan dyan na, ay, teka, sandali lang, magbibihis pa ako. Ay, naku po. Sarap pukpukin. Di ba? On the way na pala sa banyo, no? Well, anyway, we have to love them. Okay, sa family, di ba ganon? We have to love. Kahit sabihin, ilang beses sabihin, ligpit mo yung kama mo. Still, hindi pa rin ililigpit. Linisan mo yung kwarto mo, hindi pa rin. But you have to love. Right? Love. No? Kahit sabihin mo pa nga, nasa phone ko yung anak mo, di ba? Mag-aaral ka mabuti, anak. Hindi pa rin mahalin mo pa rin. Kasi wala namang ibang magmamahal kundi ikaw. Amen? Let love be the heart, yung sandigan niya, yung pagmamahal mo. Amen? Amen? Mahinahanap ako, nawawala siya. Amen? Amen. Amen. So love must be love must be active. Kasi ang true love, it's not a feeling. It's a choice we make every single day. It means choosing patience when you are tired and choosing kindness when you are frustrated. Isa pa, armor of unconditional love, yung power of words. No? The word spoken inside the home, importante po yun. It has the power to build your child, to build your husband, to build your parents, no? Kaya kung tatawag lang naman po kayo is once a month lang, gandahan nyo naman po yung tawag nyo sa misis nyo. Di ba? Lagi ko share, wala nang budget? Wag po. Han, kulang ba? Ganon. Baka akala nyo kaya, ang hirap kaya na nasa Pilipinas, no? Tapos kulang yung budget. Amen, mga tatay? Ay, walang sumagot. Amen, mga tatay na nasa Pilipinas ang asawa. Naku, wala talaga. Ibig sabihin, overflowing yung blessing nila sa kanila. Amen? Amen. So, importante po yun. Make your home an environment with encouragement. Is louder than criticism. Okay? Kailangan mas yung encouragement kaysa sa criticism. Okay? Amen. Amen. Ibig sabihin yung, mahal, lumiliit yata yung damit mo. Ibig sabihin, ang taba-taba mo na. No? Ayan, si pastor, sinabihan ako, huwag kang kakain masyado sa Pilipinas, ha? Nabihan ako niyan. Kaya hindi po talaga ako kumain. Hindi ako kumain ng kanin. Oo, sabi ng kuya ko, hindi ako kumakain ng kanin. Oo, kasi hindi ako pwedeng kumain ng lalong Pero bumawi ako. Thursday, Vikings. Friday, Dads. Oh, eat all you can, di ba? Doon ko binuhos. Kaya doon sa aeroplano, nagsusuka ako sa dami ng kinain. Anyway,
It's better, let your children, let your spouse, let your church mate, your family hear, I love you and I'm proud of you. I thank you that you are part of this family. I thank you that you are part of this church. Amen? And I am so blessed that you are here. Regularly po. Sabihin po natin yun. Kami pagkano, I love you. No? Amen? Hindi tayo sanay, pero sanayin natin. Amen? Amen. So, sabi doon, and pillar number 2, intentional connection. Pillar number 2, yung time over stuff. Okay? Ngayon po, kinuwento ko nga po kanina, it's easy for a family to live under the same roof, but completely separate lives. No? Kasi nag-get ko tayo, lalo na marami tayong activities sa church, no? But first and foremost, family first. Yung time, importante po yun. Amen? Amen. Ito sa mag-asawa, no? Tandaan niyo po, nag-umpisang pamilya niyo ng wife and husband. Walang anak. Amen? Wife and husband. So, dapat kahit may anak, wife and husband pa rin. Amen? Amen. Priority pa rin ng asawa. Oh, amen. Nanay talaga. Dapat ka na nga mag-asawa. Okay. Amen. Amen ba mga husband? Amen ba mga wife? Amen ba sa mga mag-aasawa? Amen. Intentional connection. Kasi ang family, strong family, it needs connection talaga. Amen? Ngayon, nire-require ko mga anak ko, kasi pag nasa sasakyan, di ba? Sabi ko, put down your phone. Let's talk. Or how's your school? Mami. No? Pero ibababa rin nila. At dulo lang kami magkakaroon ng connect. Kasi ang kotse lagi nating dala-dala, di ba? What else? Protect the table. Ano ibig sabihin nun? Dinner time. Yan, importante po sa akin yung dinner na magkakasabay kami. Kahit po pagod akong magluluto po ako. O order na lang. Pero magkakasama kami. No? Kasi yun lang yung time namin eh. Minsan magbabasa si pastor pagka Saturday morning, hindi kami nakalabas. Babasa siya ng Word of God. No? Tapos sabi, what do you think of this? Ganon. Protect the table. Kasi that's the simplest way to strengthen a family. Yung sit down kayo, magkakasabay kayong kumain. No? Nangyayari din po sa church natin. Magkakasabay tayong kumakain. Kagaya kahapon, may kain na kami pinuntahan. Birthday ni Sister Catherine ba yun? Catherine. No? Naka-attend po kami sa D-group ni Sister Minda at kila Sister Gemma. Sister Gemma, napakasasayang nilang kasama talaga. Tawanan po sila at no? Protect the table. Use it as time for kwento, laugh, ask question sa isa't isa. Next is create tradition. Sabihin nyo, tradition. Tradition. Sa aming po families, aming Abat family, meron po kaming every Friday. No? Dati gabi ay may gawain. Lagi akong nag-out. So sabi ko, request ko gabi dyan, morning dito. At least nasa work ako, nasa opisina ako. Nagpe-pray po kami, nag-share po yung isa sa amin. At nagpe-pray kami. Yun po yung tradition namin. Every Friday yan. Ako lang po yung minsan wala kasi nga sa hospital ako. Pero dire-diretso yan. Sa family po namin is every Wednesday. Meron kaming a family life group. No? Ano ibig sabihin ito? Create traditional. Pwede din po yun. No? Kahit nasa malayo asawa nyo. Mag-pray po kayo. Pray together. Amen? Pray kayo na anak nyo. Mga anak, pray tayo. Tsaka lalo na ngayon, ang dali-dali. Diba? Mag-Zoom lang kayo or mag-WhatsApp. Napakadali na. Let's pray together. Kahit sandali lang. And then, yung mga anak nyo, mamimiss nila yan. Mami, pray na tayo. O mami, Daddy, pray tayo. Amen? Amen. Create a tradition sa family niyo. Amen? Kahit ito pa mag-game kayo or mag-watch kayo, yung aming pangalawa,
meron pa rin silang, bukod sa aming magkakapatid, meron din sila sa pamilya niya. Nagwa-watch sila together. Hindi ko alam kung paano, but by phone. No? Yung nagbabinding pa ni sila. Bonding. Amen? Create tradition. Number 3. Ito importante. Grace and forgiveness. Tandaan nyo, there's no such thing as perfect family or perfect church or perfect friendship. Wala po. No? But there is always a growing family, maturing church, growing friendship. Amen? Sabi doon, be kind to one another, compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgave you. Kasi, dahil buhay ka, masasaktan ka. Di ba? Ang patay, hindi na nasasaktan. Pero buhay ka masasaktan ka talaga. Minsan nga sa tingin lang, nasasaktan ka na, di ba? Tininan ka lang ng ganon, di ba? Ganon, di ba? Yun. O kaya nga, gaganunan ka, nagagalit ka na, nagre-react ka na. Sino po? Di ba may ganon? May mga reaction na ganon. Sasalita ka. Mga ganon. O kaya, nakaganon. Hindi niya namamalaya, nakaganon ka. Habang nagkakwento ka. Kasi ayaw, hindi believe sa'yo. Wala ka naman dyan. Nakaka-relate kayo. Because we're alive, we're family of imperfect people, or we're a church with imperfect people, we will still hurt others' feelings. We will make mistake. Magkaroon pa rin ng disagreements. Lalo na, yung sa family nga may disagreement, di ba? May black sheep pa nga. Sino black sheep dito? Ayun ako, may nagtaas ng kamay. Ayun na nga. May black sheep pa nga O, ganun din po yun sa church. Yan. Meron pa rin somebody there na, lagi ka natin nakikita mo. Ay, nako. Pero gusto mo na siyang makita. Pero pag nakita mo naman, ayaw mo. Ano ba yan? Ang gulo, no? Kasi, we are imperfect people. Amen? Sa mag-asawa, laging may disagreement yan. It doesn't matter who win the fight. Okay? What matters is relationship. Alam nyo, kami kasi minute ko yung mga classmate ko ng batch 81, elementary. Batch 85. Tapos mga friends ko nung 1980s pa sa Christian group. Tapos yung BFF kong 4 nga. I was able to talk with them at the end. Trinit ko sila, nagkain kami, karaoke, gano'n. Meron pang isa, Sir, baka pwede namang umorder ng beer. Ay, hindi pwede. Kasi sagot ko yun di ba? Di sinabi ko, ay, hindi pwede, makikita ng asawa ko yun sa picture. Sige na, itatago ko ay, hindi talaga pwede. Ikaw naman, order kita ng choco or kaya ng coffee or ng ano gusto mo. Kaya nagkape pa kami. Ang daming food talaga. Anyway, and then at the end, siguro nga ako may hawak ng hawak ko ang beat. Baraha. Hawak ko ang beat. Hawak ko yung alas, tama. Di ba? Sabi ko, gusto ko sanang pag-pray kayo. Sabi ko gano'n, mga 12 lang kami. Yun na lang po ang natira. Imagine, 12 kami. And nag-share po ako sa kanila. Sabi ko, alam nyo, it doesn't matter who's the valedictorian during our time or salutatorian. For God's glory, honor student po ang inyong pastor at the time. It doesn't matter. It doesn't matter who's rich. Sabi ko sa kanila, it doesn't matter who's rich, who's kawawa sa atin. It doesn't matter. What matters is we made a memories. Sabi ko sa edad natin, nagulat ako, classmate ko to, ba't po matanda siya? Di ba? Kasama ko yung pamangkin ko, sabi niya, tita, in fairness, ikaw ang pinakabata. Di ba? But alam niyo, sabi niya ganun. Sabi ko, what important is relationship? Kaya ko po ito shinare, what important is relationship? Amen? We make memories. Sa edad namin, sabi ko sa edad natin to, let's make memories. Buhayin natin, kasi may group kami, buhayin natin. Just hi, hello, hi. Sa live group po nyo, sa D group nyo, hi, hello, kumusta kayo dyan? Ganun po. Kung ang mister nyo nasa bahay,
Hi, kumusta ka ma? Kumusta ka pa? Anak nyo, make a memories. Amen? Kasi, baka, kunin kayo ni Lord, ang memories nyo, nag-away kayo ng asawa nyo. Diba? So, make memories. Amen? Make memories. Create tradition. At higit sa lahat, never, kung nakasakit kayo, keep a short accounts. Huwag yun na yung long account. Yeah. Pero minsan sa mag-asawa, nangyari na nga last year, i-recall pa. Mga misis yun. Di ba? Yung nangyari nun, i-recall. JL. Di ba na? Di ba yung noon, anong pasama? Sasabi sa akin ni Papa, Mama. Yung ngayon lang. Yan. Naipon kasi, sasabihin ko. Hindi, yung ngayon lang. Tatahimik na ako nun. No? Pero totoo yun, nangyayari yun. Kahit sa friendship, di ba? Hindi kasi naalala ko yung ginawa niya. Kailan pa ba yan? 10 years ago. Ay, Diyos ko po, pagpatawad ka na. Keep short accounts. Do not let anger or resentment simmer under your roof. No? Model forgiveness. Sa amin po, lagi na, please forgive me and I forgive you. Pinapractice po namin. Teach the children how to apologize and extend grace. Prepare them kasi iba ang battle. If we keep them, covering them na, patikim nyo kung paano humingi ng tawad at magpatawad. Magmahal at masaktan din at magmahal. Amen? Amen. Amen. Sabi doon, be kind, yun. Compassionate, yung binasa ko po yun. Number 4, a shared legacy of faith. Pillar number 4 is a shared legacy of faith. Ayan. Ang pinaka-ultimate anchor ng family is spiritual. Amen? Yung kayo ay nagpe-pray together, serve together, naka-anchor yung buhay nyo kay God. Amen? Amen. So, parents, we have to live by example, although minsan mahirap, but we have to lead by example. Amen? Because children really do what we tell them to do, but they do what they see to us. Amen? Kapag nakita po nilang nagpe-pray tayo, nagre-read tayo ng Bible, pag nakikita nilang lagi tayong nasa phone, lagi na rin yung nasa phone. Amen? Chuk. Yan. Pero if they see us praying, reading scripture, nagsiserve tayo sa church, they will learn that faith is a living, breathing reality, not just a Sunday routine. Amen? Nung bata si Ted, kasi nagpipray ako speaking tongues, natutunan na rin po niya at young age, 4 or 5 years old, nagagan, nagpe-pray na rin po siya, kasi naririnig niya. No? Naririnig niya. So, they will do what they see from us. Amen? So, ganun din po sa friends. Ang friends mo, sa friendship po, o sa church, pag nakita lang niya na panay saya ka lang talaga. Diba? Gusto rin nila, kasayahan na lang. Pero pag nakita nila, huy, tara, attend tayo ng church. Attend tayo ng Bible study. Attend tayo. Magagaya ka nila. Amen? Mag-pray tayo, pag-pray natin yan. Pagka, 8:00 pa lang, nagmarites na kayo hanggang 24 hours na yan, iba na. No? Ikaw na yung mag-umpisa. Teka nga, kaysa magmarites tayo, mag-pray na lang kaya tayo. Amen? Mag-pray na lang. Ganun din sa family, no? Let's lead by example. Meron dito, sabi ng favorite verse namin, Joshua 24:15, ano po sabi, as for me and my household, our house, we will serve the Lord. Lagi niyo po yung i-declare. Kahit hindi po Christian ang anak niyo, asawa niyo, i-declare niyo po, as for me and my household, we will serve the Lord. And it will come to pass. Amen? Last one. Ayan. Tayo pong lahat is a work on progress. Wala pong perfect. Amen? Walang perfect. Maaaring sa inyo ngayon, nag-guilt trip kayo or napipiti kayo sa sarili nyo. No. We are all a work in progress. Kasi it's like a marathon. It's not sprint.
It is made up of 1,000 small daily choices. A kind word, a shared laugh, a moment of prayer, or a quick apology. Daily choices po ang maging matatag na tao at maging matatag na family o church o kaibigan. Okay? It's a choice. Pipiliin ko bang magalit ako o pipiliin ko bang umintindi? Kaso po, lagi na lang ako umintindi eh. Paano yun? Pag-pray mo, magigising din yan. Amen? Amen. Sabi doon, your home is absolutely blueprint for the next generation. Lagi po namin sasabi, tandaan nyo sa mga anak namin, pag pamilya nyo na, you will have your own D group, life group, family devotion. Tandaan niyo yan. It will pass to the next and next generation. Amen? The time, love, and grace you invest in your family today will ripple forward into the future of your children, your grandchildren, and beyond. No family is perfect, but every family can be strong. So, let us renew our focus sa oras na ito. Amen? Let us be strong. Let us help one another. Let us build. Yung pillar po, ano sabi doon? Pillar number 1, unconditional love. Pillar number 2, connection. Yung time over stuff, no? Grace and forgiveness. And then, an assured legacy. Amen? Maaaring ilan sa inyo hindi po galing sa magandang pamilya. But, you can choose. You can start sa buhay mo ngayon na maging maayos ang pamilya. Amen? Tumayo po tayong lahat.